Hello Capricorn, Sun, Moon, Rising, and Venus signs. Kamusta kayo? Sana po nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. Kung bago kayo dito, welcome din kayo. Thank you for your support. I truly appreciate it. God bless you all. Capricorn, paunang mensahe ninyo, gain. Wow, ito maganda, 'di ba? There is profit, there is gain. This is return of investment na paparating. So, kung ano man itong tinanim ninyo, inalagaan ninyo, ninurture ninyo, ngayon, no, mamumunga na siya and you are ready to harvest. So, napakaganda. 'Di ba? Merong financial gain dito na paparating sa inyo, Capricorn. So, this is really beautiful. We have mask. Ayan. So, mag-iingat kayo dahil merong mga deceptive energy, no? Ang meron dito sa paligid ninyo. Maaaring may mga taong dito magpo-project na mabait, magpo-project na loyal sa'yo, sincere sa'yo, magpo-project na, alam mo yon yung concerned sa'yo, pero wag ka. Baka yan ay may hidden agenda lang sa'yo. Baka meron lang gustong kunin yan sa'yo, mayroon lang, baka mag-fishing lang yan ng impormasyon sa'yo, so pwedeng ganon, okay? Kaya be careful with the dealings doon sa mga taong sa paligid ninyo. Be vigilant at saka maging ano kayo, be a keen observer, okay? Tignan ninyong maigi, tignan ninyong mabuti yung mga nakikipag chika sa inyo. Hindi lahat ng nakangiti sa iyo ay magandang intention yan sa iyo, okay? Lagi ninyong alalahanin yan. Pride. Wow. So siguro meron kang accomplishment sa ngayon, meron kayong achievement, kaya you are very proud of yourself. And you should be, 'di ba? You should be. Kung talagang pinagtiyagaan, pinaghirapan, pinagtrabahuan mo naman ang something and you really need to be very proud of yourself talaga. So what else? We have sweetheart. Wow. So baka meron ditong bagong check up, no? Baka buntis kasi ito resulta yan ng ultrasound, no? So may baby dyan. So, congrats, no? Kung kayo ganito ang inyong sitwasyon. Kasi pwedeng kayo ito mismo, pwedeng yung person ninyo, yung buntis, no? Or, baka, pwede rin naman na hindi kayo, no? Pwede rin naman, para sa iba, no? Baka hindi naman kayo to, baka sa anak ninyo, yung ganon, baka siya yung buntis, baka pamangkin mo or kaibigan mo, yung ganon. But this is definitely an exciting period din sa buhay ninyo, kahit hindi kayo ito. Kasi, di ba, kumbaga, makaibigan ninyo or kamag-anak ninyo yun. So, parte yan ng buhay mo. Kaya kung ano yung sayang mararamdaman nila, parang magiging masaya ka na din for them, hindi ba? So, tignan natin kung ano pa ang mga mensahe para sa'yo. We have 5 of Swords. Wow. Parang na-pick up ko dito, parang nagsusuplada ang iba sa inyo rito, no? Baka, pwedeng kayo ito or pwedeng yung mga nakausap ninyo, no? So, this could be, depende sa inyong sitwasyon. But, maybe, meron na kayong mga nakakausap dito at baka nag-walk away sila sa'yo because maybe ayaw na nila makinig sa'yo. Diba? Baka ayaw na nila makinig kasi maybe you're always the one talking at baka, alam mo yun, lagi ninyong pinagpipilitan na kung ano yung sinasabi ninyo, yun ang tama, diba? Yung parang hindi siguro nabibigyan ng pagkakataon yung iba magsabi ng kanilang opinion kasi maybe it's always you, diba? Yung kung ano sinasabi ninyo, yun ang dapat na masunod or kung ano sinasabi ninyo, yun ang tama, no? So, pwedeng ganon. But pwede rin naman na baliktad, no? Baka kayo naman ang nag-walk away dito from someone kasi baka ayaw nyo rin naman makinig na sa kanya or makinig sa kanila. Kasi nga, baka hindi naman sila nakikinig sa opinion mo, hindi naman sila nakikinig sa kung ano ang paninindigan mo, 'di ba? Kung ano ang alam mo, baka ayaw naman nilang makinig sa iyo. Kaya baka ikaw na lang yung nag-walk away din kasi baka yun na nga, 'di ba? Merong untoward feeling na kayo nararamdaman. May discomfort na kayo nararamdaman kaya nag-walk away na lang din kayo from them, no? Kasi baka sila naman yung gustong
sila na lang yung laging gustong masunod, diba? Sila na lang yung opinion na lang nila yung laging tama, no? So, what else? Parang wala ka ng laban doon. So, Six of Swords. Ayan. So, this is walking away from something na toxic na to para sa'yo. This is unhealthy situation na iiwanan mo rito. Kaya nga, even if naglakas ng loob ka ng umalis or iwanan ng sitwasyon na to, tignan mo yung mga bagahe mo, may mga swords pa, 'di ba? Kasi hanggang ngayon, bit-bit mo pa rin yung sama ng loob, bit-bit mo pa rin yung hirap, yung epekto sa'yo ng hirap na pinagdaanan mo sa sitwasyon na yan. Kaya, ayan, bit-bit mo pa rin. So, where you are heading though, is alam mo na doon ka na magiging masaya. Alam mo na doon mo na mahahanap yung peace, even if bit-bit mo pa rin yung sama ng loob, but at least, no, pag maiba na yung environment mo, makalis ka na physically sa sitwasyon na yan, then magiging maayos na din. Magsisimula ka ng mabuhay, ng bago, magsisimula ka ng mabuhay ng peaceful, 'di ba? And harmonious at alam mo yung safe ka na, no? You are in a safe place. Kaya congrats sa iyo na maglalakas ng loob kang umalis or iwanan ang sitwasyong mahirap na alam mo yun, there's nothing there for you anymore, no? Hindi ka na magiging masaya diyan. So travel is very imminent dito for some of you, no? Baka kayo maglilipat talaga ng bahay, maglilipat ng tirahan, ng trabaho, yung ganon. What else? We have Three of Swords. Ayan. So, masama ang loob ninyo, umiiyak. Umiiyak si Capricorn. So, pwedeng related yan dito. No? So, huwag kang mag-alala. Okay lang umiyak. 'Di ba? Okay lang umiyak. No? Kung that is one way of expressing yourself, expressing your agony. 'Di ba? Go for it. Kasi makakatulong yan na ma-relieve ang bigat na nararamdaman ninyo. Kaya, sige lang, iyak lang. Kung nasasaktan kayo, iiyak nyo lang yan. And, pagkatapos niyan, 'di ba? Tsaka nyo naharapin ang sitwasyon ninyo. At least, 'di ba, kung ano man yung emosyon ninyo nararamdaman sa ngayon, ano man yung hirap, lungkot or whatever na untoward feeling na nararamdaman ninyo, at least yung mabawasan na, 'di ba, kapag iniyak nyo na 'yan. So what else? We have Eight of Swords. Overthinking, you know? So, ito, baka lalo kayo nasasaktan kasi, or nahihirapan kasi you are also overthinking your situation. Baka yun lang ang nakakapagpahirap pa lalo, no, sa inyong sitwasyon kasi maybe you are overthinking a lot. So, ayun, sabi dito, stop overthinking and just do it. Ba? Kung alam mo, naiisip mo na kung anong dapat mo nang gawin, just gawin mo na. Straightforward, ano, makalapag-isipan mo na din naman kung anong dapat mong gawin, anong tamang gawin dito, anong diskarte, anong next move, then go for it, okay? Yung gano'n, wag mo nang isipin, wag mo nang pahirapan pa, komplikahin pa ang sitwasyon. Just go for it. So, good luck. Thank you for watching. Love and light. Namaste.